Nandito tayo ngayon sa pangalawang procedure, ang ear tunnel or ang tinatawag natin na ear stretching. Kumbaga, kuya, ito yung imbis na maliit na butas lang, ang butas ng tenga mo ay magiging ganito kalaki. Ano pangalan mo, kuya? Arnel. Gumagano na siya. Ano, kuya? Sabi niya kanina, Arnel. Kinakabahan ka ba? Kasi makikita nyo, etong si Kuya Arnel, meron naman na siyang butas na maliit, pero maliit pa lang. Para sa ear tunnel, gumagamit sila ng tinatawag na expander para mahatak ang tenga depende sa gustong laki ng kliyente. May iba't ibang stage ang proseso ng ear stretching. Ito yung level 1. Mula dun sa butas na yon, mula dun sa matilos na yon, ipapasok natin to sa tenga, papalaki, kung makikita nyo, pataba ng pataba. So, ibig sabihin, pa-stretch ng pa-stretch. Hanggang susundan to ng second level o stage 2. Mas lumaki. At susundan ito ng stage 3. Eto na yon. Mula doon, magiging ganito kalaki ang butas. Ang pinakadulo ay yung pinakahikaw. Sa first 2, yung first level at yung second level, si Kuya Japs ang gagawa at ako dun sa final level kung saan sobrang may stretch na natin yung tenga. So, Ready ka na? ready na! Ikaw, ready ka na? Lalagyan natin ng petroleum jelly para mas madulas. Makikita nyo, ayun. Ayan, first level. Ito na yung second level. Arnel, anong nararamdaman mo? Masakit ba? Hindi naman gaano. Ganon lang kabilis gawin ni Kuya Japs. Paano naman kaya kapag ako na ang gagawa? Ayan, first level. Ito na yung second level. Sinimulan na ng tattoo and body modification artist na si Kuya Japs ang una at pangalawang level ng ear stretching sa aming special client ngayong araw. Ako na ang sunod at tatapos! Hanggang doon sa dulo. Ito mga ka-day off, gagawin ko na yung pinaka mahirap na part, yung pinaka malaki. Kung saan may stretch ng sobra yung tenga ni Arnel. Medyo kinakabahan ako kasi first time ko lang din ulit gagawin to. Sige, nasa yung mag-vlog yung Sige, pagsa mo. Tulak mo. Akala ko, simple lang kasi nung ginagawa na ni Kuya Japs, yung dalawang manipis, dire-diretso eh. Paggawa ko sa third level, parang hindi yata tama to. Parang sobrang taba na yata nito. So, nahirapan ako dun sa pagsuksok dahil ang taba na eh. Sige, tulak mo. Tulak. Oh my gosh. Tulak mo. Tulak. Ah. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Wait lang. Bitaw. Madulas eh. Okay lang, Arnel. Masakit ba hindi? Yan na. Ah! Pasok na. Pasok na. Hindi ko maisuksok dahil every time na ipilit ko siyang suksok eh, feeling ko nasasaktan yung kliyente. Push mo. Push mo sa ilaw. Sige. Tulak. Sige. Tulak. Sige. Pwesa. Sige. Tulak. Tulak mo lang. Yan.
Ganyan. Todo mo. Yan, bilis. Yun! Nung pinasok ko na, may hangganan yun eh. Na-relax na ako. Yun na yung hikaw. Kaya habang tumatagal yung tenga, namamagay. Mas mahihirapan siyang ipasok. Kaya kailangan mabilis lang yung proseso. Okay. Ito, natapos na natin yung second level. Ngayon ko lang na-realize na sa mga ganitong bagay, mahina pala ako. Akala ko kaya ko lagi kapag mga dugo-dugo. Kuya Arnel, anong naramdaman mo? Masakit ba? Medyo di na po siya makapagsalita, ano? Okay ka lang? Apir. Hindi ko rin trabaho mo, kuya. Nakakatuwa lang na makita ang isang tao na yung love niyang gawin, yun pa yung makakatulong sa kanya sa pang-araw-araw na buhay. Ang sarap lang sa pakiramdam nun na may ganong trabaho.